Patuloy nang nagsasagawa ng combat operations ang Armed Forces of the Philippines laban sa New People's Army kasunod na suspensyon sa ceasefire at peace talks ng pamahalaan at National Democratic Front. Ito ang balita ni Brian De Paz. Balik na sa battlefield ang mga sundalo kasunod ng pagbawi ni Pangulong Rodrigo Duterte sa idineklarang ceasefire at pakikipag-usap sa Communist Party of the Philippines. Ayon kay Colonel Edgar Arevalo, ang Public Affairs Office Chief ng AFP, patuloy na silang nagsasagawa ng operasyon laban sa New People's Army kasabay ng rescue operation sa 3 nilang tauhan na dinukot umano ng mga rebelde. Kanina kausap ko ang battalion commander ni PFC Salan at ayon sa kanyang impormasyon, at least for PFC Salan, buhay pa si PFC Salan. So balit ang kanyang whereabouts ay hindi natukoy sa ngayon. Sa kasalukuyan ay nasa 3,700 ang puwersa ng New People's Army na nakatutok sa Northeastern Mindanao, ngunit pagtitiyak ng AFP, hindi maaapektuhan ang kanilang operasyon kontra sa iba pang teroristang grupo sa Mindanao. Wala itong epekto sa ating ginagawang conduct ng operation sa Sulu, Basilan, and Tawi-Tawi against the terrorist group of Abu Sayyaf and other terror groups in Central Mindanao, because we have sufficient personnel, equipment, and units. Handa rin ang AFP na sumunod sa direktiba ng Pangulo na arestuhin ang NDF peace consultants na binigyan ng pansamantalang kalayaan para dumalo sa usapang pangkapayapaan. Depende sa nakasaad na proseso sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guidance o JASIG. It is a signal for us to be able to report to the President or to report to the higher headquarters what they know of their whereabouts. We understand the President. We support him. He has already given all what he can. Kaninang umaga, isang peace consultant ng NDF ang nahuli sa Sirawan, Toril, Davao City, kasama ang isa pang CPP member na may standing warrant of arrest sa kasong murder. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo.